Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Wala ho kaming ibang hangarin o Diyos sa pagtitipon na ito, kundi ang ikaw lamang ang maitaas. Ang iyong kapangyarihan ang makilala. Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan mong sambahin ka namin dahil ikaw ay Diyos. Diyos na matuwid, makatarungan, makapangyarihan sa lahat at may kapamahalaan sa lahat. Diyos na banal, hindi nagbabago. Diyos na kung saan ay Diyos ng karunungan, sumasa lahat ng dako, marunong sa lahat, at alam ang lahat ng bagay. Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Mangusap po kayo sa amin ayon sa inyong nais. At tulungan niyo po kami na makaunawa. Nawa ang banal na Espiritu ay magministeryo po sa amin. Isang malaking pribilehiyo na kami, O Diyos, ay makaunawa ng iyong mga salita. Kalakip nawa nito ay ang tapang sa aming mga isip at puso na panindigan ang iyong mga salita. Ipamuhay ito, piliin ang kalooban mo na nais mo para sa amin. Panginoon, nawa o Diyos, sa amin pong pananatili sa lugar na ito sa ilang mga sandali, ay maihanda ang aming mga isipan, ang aming mga puso, para sa darating na mga araw, sapagkat ang araw ay pasama ng pasama. Subalit ang iyong mga anak ay patuloy na umaasa at magtitiwala na patuloy na iyong gagawing matatag at patuloy, Panginoon, na iyong bibigyan ng liwanag sa aming isipan sa kung ano ang prioridad namin habang kami nabubuhay sa lupang ito. Nawa po ang lahat ng aming matutunan sa mga oras na ito ay aming magamit hindi lamang sa aming pamumuhay, kundi maging sa amin, Panginoong, pagiging kabilang sa iyong simbahan. Kami, O Diyos, ay mapaalalahanan, mabalaan sa isa't isa tungkol sa mga bagay na hindi dapat naming iwaksi at yung mga bagay na dapat naming yakapin, Panginoon. Patnubayan niyo ang mga nanonood din sa amin marahil sa online sa mga oras po na ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. At base doon sa inyong serye, ay naroroon po sa Lucas, Kabanatang 23, mga talatang 8 hanggang 17 po, ang ating pagbubulay-bulayan sa hapon po na ito. Babasahin ko po simula sa talatang 8. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita yun. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan.
Ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Tuwing pista ng Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Pagpalain ng Diyos ang kaniyang makapangyarihang salita, makakaupo na po tayong lahat. Ang pamagat po ng mensahe, si Jesucristo sa harapan ni Herodes at ni Pilato. Si Jesucristo sa harapan ni Herodes at ni Pilato. So, sa nakaraan po, kitang-kita natin na yung mga pinunong Hudyo, particularly yung Sanhedrin, ay desperadong-desperado sa kanilang pagtatangkang akusahan ang Panginoong Jesus upang mahatulan ito. No? Kung ano-ano yung ipinaratang nila nang iharap nila si Jesus kay Pilato. Subalit nabigo sila sapagkat sinabi ni Pilato sa kanila na wala siyang makitang kasalanan kay Jesus. Gayunpaman, naging mapilit sila at iginiit ng mga pinunong Hudyo na ito na ang Panginoon ay nanghihikayat upang maghimagsik ang buong Judea at nagsimula siya sa Galilea. Ngayon, nang marinig ni Pilato ang salitang Galilea, nakakita si Poncio Pilato ng dahilan para ipasa kay Haring Herodes Antipas ang responsibilidad ng paglilitis. Yamang si Herodes ang nakakasakop sa lugar na pinanggalingan ng Mesyas. So ang mga naging pangyayari ngayon, ng pagharap ng Panginoon kay Herodes, ang unang magiging nilalaman ng ating mensahe. At sa ikalawang bahagi ay ang paghaharap ni Jesus sa ikalawang pagkakataon kay Poncio Pilato. So, titingnan natin ngayon kung paano iikot ang salaysay ng kalagayan ng Mesyas sa kamay ng dalawang mataas na opisyal ng Romano po na ito. So, may dalawa po tayong punto dito. Ang unang punto po, si Jesus na iniharap kay Herodes Antipas, verses 8 to 12. So, diyan sa puntong una na yan, unang punto na yan ay mayroon po tayong tatlong mga katotohanan na atin pong pagbubulay-bulayan. Ang ikalawa po na punto ay si Jesus na iniharap muli kay Pilato sa verses 13 to 17. So diyan po sa second point na yan, ay mayroon din pong dalawang mahalagang katotohanan na nakapaloob dyan na atin pong tatalakayin. Simulan po natin sa unang punto. Ang unang punto po, si Jesus na iniharap kay Herodes Antipas. Muli, babasahin ko ang verses 8 to 12. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik siya kay Pilato. 12, at ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ano ba nangyari doon sa pagharap ni Jesus kay Herodes Antipas? So ang unang punto natin dyan ay si Jesus na walang kibo, na tinaratong manggagawa lamang ng
himala. Verse 8 to 9. So simulan natin doon sa verse 8, no? Ano po yung naging reaksyon ni Herodes nang makita niya si Jesus? No? Sabi doon, tuwang-tuwa itong si Herodes. No? Tuwang-tuwa itong si Herodes. Bakit nga ba tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya ang Panginoon? No? Bakit nga ba? So, matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol kay Jesus. At umaasa nga si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita yun. Yung himala na yon. So, ano ba ang masasabi natin, no, sa pagkakilala at pagtrato ni Herodes sa Panginoon at paano ito nagiging totoo sa buhay natin ngayon? Kung matatandaan po natin, sa nakaraan pang aralin, nabanggit na ang pagkakaroon ng interes ni Haring Herodes na makita ang Panginoon. Ang tinutukoy ko ay ang Luke chapter 9 verse 9. No, sabi doon, ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan, sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. So, napaka-interesado niya na makita si Jesus. So, kung sa talata na ito ng 9, ay gustong-gusto na niyang makita si Jesus dahil masyado siyang nagugulumihanan dahil sa mga nakakarating sa kanyang balita na nabuhay si Juan Bautista na kanyang pinapugutan at may iba namang nagsasabi na nagpakita si Elias. Samantala, ang isa naman niyang narinig ay nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Dito naman sa verse 8, tuwang-tuwa siyang makita si Jesus dahil inaasahan niya na gagawa ito ng himala. So sa madalit sabi, si Jesus, isa lamang miracle worker para sa kanya. Isa lamang miracle worker para sa kanya. At hindi siya interesado na kausapin ang Panginoon tungkol sa mga usaping espiritual na may kaugnayan sa kaligtasang espiritual. Alam po ninyo, ito ay totoong-totoo sa panahon natin ngayon. No? Marami ang pumupunta sa simbahan ngayon, no? Dumadalo sa mga pagtitipon na pangrelihiyon, subalit hindi naman talaga para sa layuning paglalim ng paglagong espiritual kay Kristo at nang sa gayon ay makapamuhay ng tapat sa ilalim ng otoridad ng pagkapanginoon ni Kristo. Ang pinaka-interes talaga ay gumaling sa karamdaman, makatanggap ng agarang pinansyal na solusyon para makabayad sa mga pagkakautang, at ang iba naman ay para sa politikal na ambisyon. Bukod pa riyan ay may mga nagbabasa naman ng Bible na ang interes lamang ay ang magagandang sinasabi at papabor sa pansariling kagustuhan. May iba namang nananalangin na ang wari sila lamang ang diktahan ng Diyos sa gusto nilang mangyari at hindi ang ibig ng Diyos mismo ang mangyari sa kanilang buhay. So mga kapatid, kung gusto lamang natin ng encounter, kung gusto lamang natin ng encounter kay Jesus, dahil sa pansariling kadahilanan na ito, itinatapon lamang natin ang lalong pinakamahalaga, ang mapunuan ang ating espiritual na karukhaan, ang maligtas sa espiritu, ang lumago sa pamumuhay espiritual. Nang sa gayon, ay hindi tayo mahatak papalayo kay Kristo ng ating mga pagsubok, mga tukso na humahamon sa ating pananampalataya.
Ngayon po, dadako tayo sa talatang 9, tapos na po tayo sa verse 8. Ano po ang sinabi na ginawa ni Herodes kay Jesus at ano ang naging tugon nito sa maraming tanong sa kanya? In verse 9, ang sabi po doon, ang daming itinanong ni Herodes kay Jesus pero hindi ito sumagot kahit minsan. Ano po ang gustong bigyan diin ni Dr. Lucas sa pagkatala niya sa pangyayari na ito? At paano kaya yan magiging angkop sa atin ngayon? Itong nangyari dito ay may kaugnayan sa interes ni Haring Herodes sa talatang 8. Kung mapapansin po natin, sinasabi dito na maraming naging katanungan si Herodes sa Panginoon. At tiyak, ang mga katanungan na iyan ay mayroon kinalaman sa kanyang personal na interes. Ang makita sa harapan niya na gumagawa ng himala ang Mesyas. Subalit, gaano man karami ang tanong ni Herodes, di siya sinasagot ng Panginoon. Sinasabi na kung sa konteksto ng Greco-Romano, ang pananahimik na ito ng Panginoong Jesus ay pagpapahayag ng kanyang ugaling kahangahangang pagpipigil sa sarili. O di kaya ay pagpapakita ng kanyang pagiging maharlika nito. Sa kabilang banda, para naman sa lahat ng mga mambabasa, itong pananahimik ni Jesus ay paggunita sa lingkod ni Yahweh sa lumang tipan na binanggit sa Isaiah chapter 53 verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Ngayon, balik tayo doon sa tanong na, bakit hindi sinasagot ni Jesus ang mga katanungan ni Herodes? Dahil ang katotohanan, wala naman talagang halaga kay Haring Herodes ang implikasyon nung mga himalang ginawa o gagawin pa ng Panginoon kung gagawin man niya. Walang halaga kung ano yung implikasyon nun kay Herodes. Sapagkat kung mayroon talagang halaga yan kay Herodes, dapat ang epekto nito sa kanya ay malalaman niya ang katotohanan na si Kristo na gumagawa ng himala ay nagmula sa Diyos Ama at dala-dala nito ang mensahe para sa ikaliligtas ng makakasalanang sangkatauhan kasama siya. Sapagkat tiyak na tiyak, hindi natutuwa ang Panginoon sa nalalaman niyang pinaggagawa nitong si Haring Herodes. Alam na alam ni Jesus na si Haring Herodes Antipas ay mamamatay tao. Dahil alam niya pinatay nito ang pinsan sa laman ni Jesus, John the Baptist. Si Herodes din alam ng Panginoong Jesus ito'y taong duwag, walang paninindigan. Si Herodes alam din ng Panginoong Jesus na nangangalun niya, sapagkat ang asawa ng kanyang kapatid ay kinakasama niya. Ngayon, kung talagang totoong interesado siya sa kapangyarihan ni Jesus, ito na yung pagkakataon niya na maranasan ang kapangyarihan ni Jesucristo. Dahil kahit hari siya, wala siyang sariling solusyon para masagip sa hindi kalugod-lugod na gawaing nalalaman ng Panginoon tungkol sa kanya. Nasa harapan na niya ang solusyon. Subalit di niya namamalayan, itinatapon na niya. Alam po ninyo, ito ang gustong-gusto ng mga tao ngayon. At ang totoo ay may mga Kristiyanong nagsasabing sila ay Kristiyano, subalit ayaw bitawan ng kasalanan. Sa kabilang banda, gustong-gustong makita
at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos para masagip. Kasama po ba tayo sa mga taong ganito ang pananaw at ginagawa? Kung gayon, simple lamang ang mensahe na ipinapaabot natin sa Diyos pagka ganito. Gustong-gusto natin ang power ng Diyos, pero ayaw nating bitawan ng kasalanan. Anong mensaheng pinapadala natin sa Panginoon? Na kastiguhin tayo ng Diyos sapagkat gusto natin ng kanyang kapangyarihan, subalit ang kasalanang ginagawa ay ayaw nating bitawan. Yun lang ang pinapadala nating mensahe sa Diyos. Lord, hambalusin mo ako. So ngayon, kung ibig natin ng kaaliwan, no? Ibig nating kaaliwan sa atin ang dulot ng kapangyarihan ni Kristo, dapat lang humingi tayo ng tapang sa Panginoon na maisuko natin ang makakasalanan nating gawain. So ngayon po, tatawid na po tayo sa talatang 10. Tapos na tayo sa 8, tapos na tayo sa 9. So tatawid tayo sa verse 10. So nawa po, kapwa tayo may natutunan sa unang 2 talata na yun. Okay? Napaalalahanan nawa tayo sa mga paniniwala, asal, at gawain na dapat nating aminin sa Diyos at bitawan na ng tuluyan. Punta tayo doon sa susunod na nangyari. Si Jesus na pinaratangan ng walang pakundangan. Kanina, si Jesus na walang kibo, tinaratong manggagawa lamang ng himala o miracle worker. Itong pangalawa, pinaratangan siyang walang pakundangan. Samantala, ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon. At walang pakundangan, pinaparatangan nila si Jesus. Bakit ganito ang pagtrato ng mga punong pari at tagapagturo ng kautusan sa Panginoon? At paano ito nagiging totoo sa panahon natin ngayon? Alam po ninyo, etong mga pari at tagapagturo ay mayroon silang pinaghuhugutan. Okay, may hugot. May pinaghuhugutan sila kung bakit naroon sila habang walang pakundangang pinaparatangan nila si Jesus. Ang pinanggagalingan nila ay naroon pa sa mga pinagsasabi nilang paratang laban kay Jesus sa Luke chapter 22 verses 66 to 67. Kinaumagahan, nagkatipo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at siya'y kanilang titanong, sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? So ngayon, lalong nagliyab ang galit nila nang masaksihan nila na kahit anong gawing pagtatanong ni Haring Herodes kay Jesus, tahimik lang si Jesus at walang sagot. Pakiramdam ngayon nitong mga punong pari at tagapagturo ng kautusan na ito, iniinsulto ng Panginoon itong si Herodes. Sapagkat tinatanong ka ng hari tapos di ka sumasagot. Kaya ito ang dahilan kung bakit lalo nilang hinamak si Jesus. Katotohanan na hindi na rin ito bago at talagang mangyayari. Sapagkat sa sinasabi na ito sa aklat ng Isaiah 53 verse 7 na binasa natin kanina, nabanggit na po yan. Ngayon, maaari sa walang patumanggang pamamaratang nitong mga punong pari at tagapagturo ng kautusan na ito kay Jesus, dagdag pa yung hindi pag-imik ni Jesus habang tinatanong ang Panginoon, posible na ito ang pumukaw ng tunay na pagkatao ni Herodes. Sapagkat sa naunang talata, tuwang-tuwa pa siya kay Jesus eh. Ngayon, pagdating po dito sa verse 11, si Jesus hinamak na. No?
hinamak na siya ni Herodes. No? Sabi sa verse 11 to 12, siya'y hinamak at tinuya ni Herodes. Lumabas na yung tunay na kulay ni Herodes. At ng mga kawal nito, siya'y dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw dang iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Okay, so ano ang nais ipakita ni Herodes sa mga ginawa niyang ito sa Panginoon? At ano naman ang kaugnayan ng lahat ng pangyayari na yan sa buhay ng Panginoon? So nang dinamitan ni Haring Herodes ang Panginoong Jesus, no? Nitong sinasabing magarang damit, ang tawag sa damit na yan ay lambros. Ang ibig sabihin ay shining, magnificent, bright, splendid. Okay? Ang idea niya na isang kasuotan na puting-puti at kumikintab. Wow, ang ganda nung idinamit. No? Napakaraming ulit na binanggit yan sa banal na kasulatan. No? Acts chapter 10 verse 30, James chapter 2 verses 2 to 3, Revelation chapter 15 verse 6, and Revelation chapter 19 verse 8. Ang damit na sinasabi diyan, hindi yan katulad nung damit na idinamit kay Jesus pagkatapos siyang ipahagupit ni Pilato sa mga kawal nito. Ngayon, nang damitan ni Herodes Antipas ng ganito kagara ang Panginoon, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging maharlika ni Jesus. Okay na sana. Okay na sana yun eh. Pero hindi kasi nagtapos sa pagdamit ng magara kay Jesus ang nangyari. Ang sumunod na ginawa ni Herodes, ibinalik niya si Jesus kay Poncio Pilato. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, dinamitan ka ng damit pang maharlika, dinamitan ka ng damit pang hari, subalit nang ibalik siya kay Pilato, ito ay nangangahulugan na si Jesus ay hari, pero nasa ilalim ka ng pagkaalipin ng Roma. That's the point. Okay, hari ka. Dinamitan kita eh. Pero nasa ilalim ka. Alipin ka pa rin namin. So sa ginawa na yan ni Herodes at Pilato, lumilitaw na nagsanib ang puno ng kabastusan ng kanilang kalooban. Nagkasundo sila sa pagkakataon na ito upang hiyain ang inaakala nilang nagpapanggap na nasa trono ng mga Hudyo. Kinalaunan ay naging laman yan ng matapang na pangangaral ni Apostol Pedro. Acts chapter 3 verses 13 to 14. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. Maging sa panalangin, sa Gawa chapter 4 verses 25 to 28, kayo po ang nagsalita sa pamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao ay nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan? Naghahanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. 27, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. Ano pong aral ang maaari nating matutunan sa talatang 11? Paano makakatulong sa atin, pamumuhay Kristiyano,
ang katotohanan dito sa araw-araw. Bilang Kristiyano, ang Biblia po ay malinaw na nagtuturo sa atin kung paano makitungo ng tama una sa mga mananampalataya at maging sa mga hindi mananampalataya upang ipresenta sa kanila si Jesucristo o ilapit sila kay Jesucristo. Subalit kinakailangan tayong maging maingat sa pakikisalamuha sa kanila, lalo na sa mga hindi mananampalataya na ayaw kay Kristo at sa kanyang mga katuruan. Sapagkat ang mga taong hindi matanggap si Jesus at ang magandang balita sa kanilang buhay ay itinuturing nilang kalaban ng Panginoon at laban sa kanila ang katuruan nito. Kaya malaki ang posibilidad na tulad rin ng ginawang panghahamak at pambabastos sa Panginoong Hesus ni Herodes at Pilato, ang gawin ng mga hindi mananampalataya na ito. Dahil dito, maaari tayong matuksong gumanti sa masasamang gawain ng mga taong ganito. At kapag natukso tayong gawin ito, iisipin rin ng mga hindi mananampalataya na ito na wala rin tayong ikinaiba sa kanila. So maging handa, maging mahinahon, lamang tayo sumagot bilang pagtatanggol tungkol sa ating pananampalataya at pag-asa. Ngayon, tapos na tayo sa ginawang hindi maganda ni Herodes at Pilato sa Panginoon. Puntahan natin ang kanilang kutsabahan sa gawang kasamaan sa verse 12. Ano po ang sabi sa verse 12? At ng araw ng iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ano ba ang ugat ng pagkakagalit ni Haring Herodes at Pilato? At ano ang intensyon ni Dr. Lucas? Bakit niya itinala yung pangyayari po na ito? Ang pangyayari sa malalim, no? Ang nangyari sa malalim na tampuhan ni Herodes at Pilato ay dahil sa maling akala. Mangyari kasi, mayroong isang procurator na nagbaba ng mandato sa ilang mga taga-Galilea na patayin si Herodes. Bilang hari, nagalit itong si Herodes sa inaakalang pag-agaw ng kapangyarihan ng Romano. Mula noon ay naghari ang malalim na pagtatampo. Sa naging pangyayari na iyon, wala nang naging komunikasyon si Pilato at si Herodes. So mahabang panahon, hindi sila bate. Ayan, pakitingnan nga yung katabi mo kung kabate mo pa yan. Baka may hangover pa sa kampiyan. Tinulak ako, pastor eh. Okay. Wala naman siguro. Alam ko naman masaya kayong nag-uwian. Yun. Dangan-lang ang iba, marami maiubot sipon. Sana'y palakasin kayo at paggalingin kayo ng Panginoon. Okay. So, malalim ang kanilang naging tampuhan. Wala na silang komunikasyon. No? Sapagkat inakala ni Herodes na ang kawal ni Pilato ang pumatay sa mga nasasakupan ni Herodes sa bakuran pa mismo ng templo. No? Ngayon, pagdating dito sa talatang 12, nagbago ang malalim na tampuhan ni Pilato at Herodes Antipas. Naging magkaibigan silang muli na dating magkaaway at magkagalit. So ang nagpanumbalik sa kanila ay hindi ang pagpapatawaran sa isa't isa, kundi ang kanilang pagsanib puwersa sa gawaing masama. Sa mga totoong Kristiyano, ang nagpapanauli ng relasyon ng magkakagalit na Kristiyano, pagpapatawad sa isa't isa. Sa mga hindi mananampalataya, ang nagpapanauli sa kanila ay yung kanilang kasamaan. Tandem tayo. Okay. So mga kapatid, isa itong napakamaling prinsipyo.
Anong aral po ang matutunan natin sa talata na ito ng 12 at paano ito nangyayari ngayon? At paano ka matutulungan ng katotohanan na natutunan mo dito? Sa mata ng karamihan, tila kay ganda at katanggap-tanggap na tingnan na ang bawat kinakatawan ng sekta ng relihiyon ay nagsasama-sama bilang isang kilusan. Subalit ang tanong ko ay, paano kayo magkakasundo bilang isang kilusan kung ang katabi mo ay hindi kinikilala si Jesucristo ng buong buo? Tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ikaw, kinikilala mo si Kristo. Perpektong tao, perpektong Diyos. Yung isa tao lang. Tapos yung katabi mo sa kaliwa, ang pagkakilala niya kay Kristo, kapatid ni Satanas. Paano kayo magkakasundo kung ang kasama mo sa kilusan na yan ay may ibang aklat na pinagbabatayan ng kanilang paniniwala at pamumuhay? Hindi talaga yung Biblia ninyo ang totoong Biblia. Amin, amin yung Bibliang totoo. Mayroon namang nagsasabi, ang katabi mo, sabi niya, hindi sapat ang Biblia, kailangan pa ng 4 na libro. So kung ang aklat na pinaniniwalaan nila ay ibang Kristo naman ang kinikilala nila, paano mo makakasundo yan? Ngayon, matapos mong malaman ang katotohanan na ito at nananatili ka pa rin sa kilusan na yan, okay? Hindi na tayo malayo sa kalagayan ni Herodes at ni Pilato na magkasalungat ang ating paniniwala at ngayon ay magkakasama tayong nagpapanggap na mananampalataya. Subalit parehong kalaban ni Kristo at ng kanyang mga katuruan. Sa dulo, hindi nagtala si Lucas ng anumang hatol bilang kanyang opinyon na maaaring ipinabalik si Herodes kay Pilato dito. Ngunit ang implikasyon ay malinaw na tinitingnan niya si Jesus bilang isang mapagpanggap na hindi naman lubhang mapanganib na banta. Okay, si Jesus nagpapanggap lang yan, pero hindi siya malaking banta sa atin. Ganun lang. Ngayon, nang ibalik ni Herodes si Jesus sa hukuman ni Pilato, ay sinabi niya na sa katunayan ay aaprubahan niya ang anumang disposisyon ng kaso na maaaring gawin ni Pilato. Ano po ang prinsipyo dito? Ang tunay na Kristiyano, hindi ikararangal ng sanlibutan na ito tulad ng pagtrato nito kay Jesucristo. So ang hamon ngayong nalaman mo na hindi ka tatratuhing marangal ng sanlibutang nagtatakwil din sa iyong Kristo, ano sa palagay mo ang tamang tugon mo rito? Magpakumbaba, magtiis, o magkumpormiso at talikuran si Kristo para makasundo mo ang mundo? Ay, kung tunay tayong Kristiyano, magpapakumbaba tayo, magtitiis tayo, hindi tayo popular. At minsan, gigipitin ka pa, ipe-persecute ka pa, hahamakin ka pa. Eh, pagtitiisan natin yan. Pero kung hindi ka makapagtiis, alam na, magko-compromise ka, talikuran mo si Kristo para makasundo mo ang mundo. Punta tayo sa pangalawang punto. Si Jesus na iniharap muli kay Pilato. Puntahan natin ang dalawang bagay na nakapaloob dyan. Basahin ko muli. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Ipagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Then 17,
tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. So ano yung unang titingnan natin diyan? Na si Jesus ay inosente ayon sa pahayag ni Herodes at Pilato, verses 13 to 14. So ano pong sabi diyan sa verses 13 to 14? Pinatawag ni Pilato yung mga punong pari, mga pinunong bayan at mga tao. Sabi niya, sinasakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Ano po ang layunin at ibig sabihin ni Pilato sa mga sinabi niya sa mga ipinatawag niyang mga tao? Ang layunin po ni Poncio Pilato ay ipabatid na sa mga taong ipinatawag niya ang hatol kay Jesus. Ang hatol na ito ay ginawa ni Pilato matapos niyang matanggap ang opinyon mula kay Herodes Antipas. Ngayon, ano ang natagpuan ni Pilato sa kanyang pagsisiyasat? Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan ko walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Si Jesus ay walang kasalanan sa paratang ng paghihimagsik, insurrection. So sa pagkakataon na ito, gumamit si Pilato ng terminolohiyang legal at walang alinlangan niyang sinadyang sabihin, tigilan na nila ang pamamaratang na ito. Bagamat nagsalita ng ganyan si Pilato, hindi lahat ng tao ay tinuturing na kalaban si Jesus. May mga hindi gumaya sa kanilang mga pinuno. Maraming mga nakikinig dito na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Mayroon namang naruroon lamang sila dahil kung ano ang mapapakinabang nila kay Jesus. Kaya ang nakikinig dito kay Pilato ay may mga nakiramay kay Jesus. At mayroon namang umaasta na wala silang kinikilingan, neutral. Habang pinapakinggan nila yung hatol ni Pilato kasama ng mga kontrabidang mga miyembro ng Sanhedrin. Anong aral ang maaari nating matutunan sa verses 13 to 14? At sa paanong paraan ito nagiging totoo sa atin ngayon? Sa tuwing maalaala natin ang katotohanan na ang ating Panginoong Jesus ay pinaratangan at hinatulan na wala namang nagawang katiting na kasalanan. Ano ang prinsipyong tumatatak sa isip at puso natin? Na dahil sa kaugnayan natin sa Panginoong Jesus, tayo rin ay kaisa niya. Maging sa kanyang mga pag-uusig at kahirapan. Hindi maaari sa ating mga nagsisikap magpakakrisyanong totoo na magagandang parte lang ng pamumuhay krisyano ang ating gugustuhin. Dapat kabahagi rin tayo ng Panginoon sa kanyang kahirapan at sakripisyo. Ulitin ko po, kabahagi rin tayo sa kahirapan at sakripisyo ni Kristo. Pakitanong nga yung katabi mo, tanggap mo ba? Pagtanggap natin yan, hindi na tayo magrereklamo. Luluhod na lang, mananalangin. At magpapasalamat sa Lord, salamat kahit sa kahirapan mo. Inambunan mo ako. Isang pribilehiyo. Ay sasabihin naman ni Satanas, so kung ayaw mong maging kaisa ng mga tiisin at kahirapan ng Panginoon, imposibleng maging kaisa ka rin niya sa kanyang tagumpay at kaluwalhatian. Sapagkat sa pagtanggi nating maging kabahagi sa mga paghihirap ni Kristo, pinatutunayan lamang natin na hindi natin kaisa si Kristo sa pamumuhay na ibig ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 1, yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap nung siya ay
na sa buhay na ito, sa lupa, kayo man. Sino ba kausap niya? Unbeliever? Christian, church, GFC. Kayo man, dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtiis na nanghirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ngayon, tapos na po tayo sa verses 13 to 14. Puntahan natin ang 15. Si Jesus na pinarusahan kahit inosente dahil nakaugalian lang. Okay. Na natin ang 15 to 17. Gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Simulan natin ang paghuhukay sa verse 15. Sabi doon, gayon din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin ang taong ito, wala siyang ginawang pagkarapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Anong ibig sabihin ni Pilato sa mga tao na naroon sa mga sinabi niya dito sa verse 15? Dito po, pinapabatid rin ni Pilato sa mga taong naroon na ang hatol ni Herodes Antipas ay sumasang-ayon rin sa kanyang naging hatol. Siyempre, magkapareho sila ng pag-iisip eh. Saka magkapareho yung nagdidikta sa kanila, munyo. Okay? So, itong si Herodes ay kinikilalang otoridad sa mga gawain ng mga Hudyo na malamang na iginagalang ng mga tagapakinig ni Pilato, higit pa sa paggalang kaysa kay Pilato. Sa dulo, nagkasundo itong si Herodes at Pilato sa dalawang katotohanan. Okay. Pre, ito ang ating desisyon, ha? Kampanyero. Okay. Una, na si Jesus ay walang ginawang kasalanan. Not guilty. Yan. Wala siyang kasalanan. Pangalawa, na ang Mesyas ay karapat-dapat hatulan ng kamatayan. No? Na ang Mesyas ay karapat-dapat hatulan ng parusang kamatayan ay hindi po pwede. Wala siyang kasalanan. Kung kaya't ang sumunod na sinabi ni Pilato sa mga taong naroon ay mababasa na natin sa 16. Sabi ni Pilato, hindi siya pwedeng hatulan ng death penalty. Okay. Pero, ipahagupit ko na lamang siya. At pagkatapos ay aking palalayain. Kung sinasabi ni na Herodes Antipas at Poncio Pilato ayon sa kanilang hatol na wala silang matagpuang pagkakasala sa Panginoong Hesus, para ito ay kanilang hatulan, ano ngayon ang ibig ni Pilato sa hatol niyang ipahagupit na lamang niya si Jesus bago palayain? Hindi ba not guilty? Pero bakit papahagupit niya? Okay? Diyan po ay maliwanag rin na pinarusahan ni Pilato ang Mesyas. Ganon pa rin yun. Sa anong rason? Na si Jesus ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanya at maging sa mga pinunong Hudyo. Tama ito sapagkat kung hindi man makita ang katotohanan na ito sa pagkasabi sa wikang English, sa original manuscript ay ginamit ang salitang paiduo. Ang idea nito ayon sa konteksto na ito ay parusahan sa pamamagitan ng pagsuntok o parusahan sa pamamagitan ng paghagupit. So sa ginawa diyan ni Pilato, angkop na angkop ang ideya ng hukom na nag-uutos na ang isang tao ay hagupitin. Ito ay maituturing na isa pa ring parusa. Ngunit ayon sa pagkatala ni Dr. Lucas, lumalabas dito na ipinapakita niya na itong si Pilato, ibig niyang bigyan si Jesus ng mahinang uri ng parusa. Okay. Slight lang, Jesus, slight lang.
Okay, I know you're not guilty, but I will beat you. Slight lang. Okay, sa mga Bisaya, kadyot lang. Okay. Yan. So, bibigyan kita ng mahinang uri ng parusa bilang pagsaway lamang. So, parang ginawa niyang bata si Jesus. Ano? Ayan. Bilang pagsaway lamang bago ito palayain. So ang paghagupit na ito na ibinaba ni Pilato ay mas magaang dihamak kumpara sa paghagupit sa Panginoon bago ito ipinako sa krus. Dito, walang anumang intensyon si Pilato na ipako ang Panginoon sa krus. Pero bakit nga ba kinakailangan gawin ito ni Pilato, gayong si Jesus ay, sabi ni Kuya Dan Abi, inosente. Mangyari kasi sa batas ng Roma, ang isang mahinang pangbubugbog na sa nasasakdal ay ginagamit upang bigyan ng babala ng mahistrado. Nang sa gayon ng akusado ay maging maingat na siya sa susunod. Ayan. Para maramdaman ni Jesus na mag-iingat na siya sa susunod. Okay. So sa kabilang banda naman, kung ang ating titingnan sa intensyon ni Dr. Lucas sa pagkatala niya sa ebanghelyo na ito, nais niyang makita ng mga lahing hindi Hudyo na mambabasa na maunawaan nilang mabuti ang tungkol sa Kristyanismo. Na hanggang sa kanyang tala sa aklat ng mga gawa ay itinala niya ang realidad tungkol sa buhay ng isang Kristiyano. Gawa chapter 16 verses 21 to 22, nagturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Ano sa atin ang sinasabi ng pangyayari na ito sa verse 16? Ang Bible ay direktang nagsasabi ng totoo tungkol sa tunay na pagtrato ng mundo sa Mesyas at sa sinumang maging alagad nito. Okay. Sarap pakinggan, no? I am the disciple of Christ. Alam mo, Brad, legit akong disciple ni Christ. Ayan. Pag hinagupit ka kaya ng mundong ito, sasabihin mo pa rin kaya, legit ako. Okay? Ang Biblia ay direktang nagsasabi ng totoo tungkol sa tunay na pagtrato ng sanlibutan sa Mesyas at sa sino mang magiging alagad nito. Kung kaya't ang mga Kristiyanong totoong tinanggap ang buong sinasabi ng banal na kasulatan, ay hindi na nito ikakagulat. Hindi mo na ikakagulat, hindi ko na ikakagulat kung aakusahan ka ng pawang kasinungalingan. Hindi na nito ikakagulat kung hindi papanig sa iyo ang katarungan dito sa lupa, kahit pa ang totoo ay hindi ginawa ang anumang kasalanan. At mas lalong hindi na ikakagulat kung parusahan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Hindi na ito bago sa panlasa nating mga Kristiyano. Dahil kung totoo tayong Kristiyano, alam natin ang pinagdaanan ng tagapagligtas mo at tagapagligtas ko nang namuhay siya sa mundong ito. Ngayon, kung nagugulat ka pa, nagmomormor ka pa, nag-i-emote ka pa, at nagrereklamo dahil naranasan mo ang mahirap, hindi patas, at masakit na karanasan na ito, baka nga, hindi ka talaga nagbabasa ng Bible. Baka tinutulugan mo lang ang PDF. Nakabukas lang yung iyong online. Pero hindi ka naman talaga nagka-quiet time. Tulog ka na. Okay? O di kaya, no? Baka hindi mo talaga kilala si Kristo. O di kaya, alam mo na ito, pero hindi mo tinatanggap ang katotohanan na ito. Di ko talaga matanggap na punong-puno ng kahirapan ng buhay Kristiyano. Doon ka sa prosperity gospel, lahat magaganda. Yayaman ka.
Dito sa GFC, hindi ka rich. Rich. So, posible kaya, kapag ganito ang pananaw natin, posible kaya na nagkukunwari lang. Hindi Christian, Christian. Kasi marami merienda eh. So ngayon, tapos na po tayo sa verse 16. Salamat naman, Pastor. Tapusin natin ang verse 17. So ano po sabi sa verse 17? Ito, 17 na ito. Tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggong mapili ng taong bayan. Ano po ibig sabihin nito? Bakit ginagawa ito ni Pilato? Gayong ito ay Romano. Samantalang ang pista ng Pasko ay pista ng mga Hudyo. Anong connect niya doon? So marami pong sinaunang manuskrito. Pag tiningnan nyo, may ganun na sign eh. No? Hindi po naglalaman ng talatang 17. No? Not included to the original manuscript. So malaki ang posibilidad na ito'y idinagdag lamang ng mga iskriba. Okay? At dahil nandito na rin ito, ay ipapaliwanag ko na rin. Baka pagalitan ako ni Brother Josh eh. So, maaaring ang pinanggagalingan nila ay ang aklat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo 27:15. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Pasko ay magpalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. O di kaya namay, sa aklat ng Ebanghelyo, ayon doon sa Marcos chapter 15 verse 6, tuwing pista ng Pasko, nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. Balik tayo kay Poncio Pilato. Bakit nga ba siya obligado? Gayong siya ay Romano at yung okasyon naman ay may kinalaman sa kaugalian ng mga Hudyo. Obligado siya dahil ito ang nakaugalian o tradisyon ng mga Hudyo na nire-recognize, kinikilala ng mga Romano. Yan. Siya ay obligado dahil ito ay isang matagal ng kaugalian ng mga Hudyo, John 18:39, na tradisyonal na pinarangalan ng mga Romano. At sa mismong bibig na rin ni Pilato ang pagkilala ng tradisyon na ito, John 18:39. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, sabi ni Pilato sa mga Hudyo kaharap niya, ngunit ayon sa inyong kaugalian. Okay. Dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? So anong katotohanan ng maaaring matutunan sa pangyayari na ito at paano ito nagiging angkop sa panahon natin ngayon? Pakatatandaan natin na ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan nakahihigit sa anumang tradisyon, prinsipyo, filosofiya, at anumang sariling opinyon ng pinakamatalinong tao sa mundong ito. Kung kaya't maging sa ating magiging batayan, sa ating mga hatol at gawaing makakatarungan, dapat ay sa salita lamang ng Diyos natin ito ibinabatay. Hindi sa tradisyon at sariling kaalaman ng tao. Kung hindi, matutulad rin tayo kay Pilato, na duwag at hindi makapanindigan sa katotohanan at ang tanging kayang gawin na lamang maghugas ng kamay. So ano po ang prinsipyo? Ang mga tunay na Kristiyano ay hinahatulan araw-araw ng sanlibutan batay sa pamantayan ng sanlibutan. Yun yung totoo. Ang hamon, paano mo pinaghahandaan? Araw-araw ang ginagawang panghahatol sa iyo ng sanlibutan, tulad ng ginawa nito kay Hesukristo na iyong Panginoon na tagapagligtas. So pakamahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng matinding pagyakap at buong pag-iingat ng kanyang mga katuruan habang pinapamuhay natin ito. Sapagkat
ang makapangyarihang salita ng Diyos na ito, ang perpektong pagbabatayan natin, ang tamang hatol natin laban sa mapanlinlang at mapanghamak na mundo pong ito. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang hapon po. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, kung luluubin mo man na sa mga darating na mga araw ng linggong ito, ay susubukin ang aming pagsunod, paglilingkod sa inyo, ay naway Panginoon, kung kami man ay magtitiis at may kahirapang daranasin, ay hindi sana ito dahil sa kasalanang aming ginawa, kundi dahil ito ay niloob ng Diyos upang patuloy na dalisayin ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. O di kaya'y mamalas namin ang iyong kapangyarihan. O di kaya'y maging paraan ito upang lalo kaming maging matatag. O maaaring paraan ng iyong pagtutuwid sa amin. Panginoon naming Diyos, patnubayan niyo ang aking mga minamahal na kapatid, na saan man sila makarating at anuman ang kanilang gawin, nawa ang aming isip, ang aming mga puso, at ang aming mga ginagawa ay nasa tono, nakaugat sa salita ng Diyos. Tulungan niyo kami na ang aming prioridad sa buhay na ito ay laging nakaangkla sa pagiging iyong simbahan. Tulungan niyo kami na maging maingat sa aming pamumuhay upang hindi magkasala ang iba dahil sa amin o maging sa aming mga nakikita sa aming paligid at naririnig ay hindi kami naman magkasala dahil diyan. Panginoon, pagpalain niyo ang aming buhay espiritual at lahat sa buhay namin sapagkat nais mo rin kaming maging pagpapala sa iba. Pagpalain niyo ang mga gawaing pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway lalo pa kaming manabik, magutom at mauhaw sa iyong mga salita. At punuin mo kami ng kagalakan na ang bawat natututunan namin ay patuloy naming isabuhay sa bahay, sa opisina, sa aming community o saan man kami naruroon, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa ay maaliw, lalo na, Panginoon, ang mga dumadanas ng hindi magandang pakiramdam, may mga suliranin sa trabaho, may mga suliranin sa relasyon, dumadaan sa pagsubok, nawa, sa gitna ng mga pagtitiis na ito, ay patuloy na maranasan namin ang kaaliwan mula sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita. Batid namin, O Diyos, hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay sa buhay na ito. Lalo na't higit, ang kailangan namin para makapamuhay kami sa kabanalan ay ipinagkaloob mo na sa amin. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Magandang hapon po.